Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo po ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Jason C. Mahinay, ang PCR PNCO ng Regional Mobile Force Battalion 9. Alright, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916296625 o sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Alright, buenas, maayong hapon. Assalamualaikum. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners and viewers from Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, and of course, Zamboanga City. Para po sa ating mga key leaders from national down to regional level, ito po yung ating mga leaders ng Philippine National Police. We have Police Lieutenant General Jose Melencio Sinartates Jr., and of course, our Area Police Command Western Mindanao Police Major General Romualdo Jabaiting, our Acting Regional Director of Police Regional Office 9, Police Brigadier General Edwin A. Quilates, ang aming pong newly installed na Regional Director ng Police Regional Office 9. And of course, ang nagbabalik po na Force Commander ng RMFB 9, ayan, ay ang aming RMFB 9, the Force Commander, Police Colonel Joseph L. Ortega. And of course, ang ating City Director of Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel B. Fortaleza Jr. And of course, sa ibang company commanders from 901st to 905th and Technical Support Company. Yung akin rin pong kasama sa office ngayon, ang naging bagong bikas na officer din po namin ay aming Snappy, no, from 905th, no, at nagbalik po sa aming pong bikas section sa Batalyon Headquarters, Police Captain Haris A. Ladja. Ayan. And of course, mga kasama ko sa office and other personnel sa iba't ibang sections po namin sa batalyon. Ayan. So, mga kasamahan natin, no, mga chief clerks, and of course, yung mga talagang keyboard warriors po natin, and including sa mga company, no? Ayan. So, nagre-render po ng kanilang patrolling, no, sa mga sulok-sulok ng iba't ibang lugar po dito po sa Zamboanga Peninsula. Ayan. And of course, ang ating pong mga regional headquarters personnel. Ayan. Yung mga nasa region. No? Magandang hapon po sa inyo, mga different offices, no? From R1, no? Going to R10. Ayan. So, mabuhay po tayo sa Pro 9. Ayan. Batiin din syempre natin yung ating po mga provincial offices. Ayan. Yung Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay,
and of course, Zamboanga del Norte. Ayan, yung mga leaders po natin sa kapulisan na handa pong magsilbi para sa bayan, no? Kaya naman, syempre, suportahan po natin yung ating mga kapulisan, no? Hinihiling po namin sa mga taong bayan, no? Yung mga kababayan po natin na let us help support our troops. Hindi lamang mga kapulisan, kundi yung ating mga uniform personnel. Lahat po yan. No? Tutulungan po natin. Nang sa ganun po, magkakaroon po tayo ng matiwasay at magkaroon ng mapayapang buhay. Alright, and babatiin din po natin yung ating mga kababayan. Siyempre, kayo po ang starring, no? Kaya po kami andito ngayon sa posisyon namin dahil po sa inyo na lagi pong wag po kayong mag-alala, no? Ayan. So, yan, mga kababayan po natin laging abala sa kanilang mga hanap buhay. Palaging mag-ingat, no? Sa mga posibleng mga sakuna. Gaya ng mga nangyari po, no? At tayo po ay lubos na. Talagang naawa po tayo sa mga nangyayaring disaster. No? It's a natural disasters na talagang kakalungkot po natin na mangyari ulit po yan. Kaya naman lagi po tayong maganda. Whatever it takes, kailangan po nating ipagbigay alam, no, sa ating mga pamilya, kaibigan, no? At siyempre mga kababayan po natin sa iba't ibang bansa na we have to spread this information. Nang sa ganun po ay may bigay natin yung wastong tips, no, para sa ating lahat. And siyempre, thanks God dahil magandang ating panahon, no? Despite na medyo may mga hindi naman siya ganun na may low pressure area, no? Wala namang hangin, no? May konting drop, no? Raindrops, but still, no? Maganda pa rin ang panahon dito po sa Zamboanga City. Okay? At wag po tayo magpakampante, no? Dahil sa mga darating na mga typhoon, sana wag naman po, no? At dulot po nito ang paglaki ng baha, no? Sa ilog at sa mga kalye natin, no? Including yung mga kabahayan natin na natatabunan, no, ng tubig, or lalo na yung mga nadadaanan ng mga tubig, no? Mag-ingat po tayo dahil talagang prone area, no, sa flooding. Alright? And syempre, babatiin ko rin po yung aking family and friends na lagi pong nakatutok sa ating radio program. Magandang hapon po sa inyo. And of course, babatiin din po natin ang ating mga community partners sa iba't ibang barangays at ang ating mga stakeholders. Magandang hapon po sa inyo. No, kamakailan lang nung nagdaang last week, no? And maayos na at successful na isinagawa yung ating Second Force Commanders Cup 2025. Alright? Headed by our newly installed First Commander Police Colonel Joseph L. Ortega, no? And also thank you, no, sa atin rin pong outgoing, no, na First Commander, no, Police Colonel Parson J. Asadil, na syempre naging part po sa preparation, including yung mga chief clerks po natin, no, mga naging tools po natin nang sa ganun po maging successful po ito yung event po natin. So maganda ang nangyari. Alright, maraming mga participating units ang dumalo, especially yung mga command groups po natin, yung mga local cities, mga city local natin, and other agencies, no, and other uniform personnel of different units na nag-participate po sa araw, no, ng Saturday and Sunday. No, naging successful po siya, magandang kalabasan po. Bakit?
dahil wala pong aksidente nangyari, no? And syempre, lahat po nakakauwi, no, ng syempre safe, no? Yan ang importante po ron. And also na nag-enjoy po lahat, no? And sana, no, for the next time around magkakaroon po tayo nito mas higit pa sa Saturday Sunday na event, no? Kaya naman kami po ay nagpapasalamat sa ating Bagpiriti, no, yung mga miyembro ng Batalyon Advisory Group, no? Dahil sa inyo pong suporta, dahil po sa inyo ay naging successful po talaga yung event po natin. Alright? And syempre, ang ating pong keynote speaker, ayan, huwag po natin kalimutan, no, na dahil po sa ating keynote speaker, ayan, nagkaroon po ng mas maraming kulay, di ba? At saka mas naging maayos, no, meaningful yung event. Yung ating keynote speaker, ang ating DRDA, Police Brigadier General Romeo A. Espero Jr. Ayan. Thank you so much, sir, sa inyo pong time, no? Sa inyo pong opportunity na binigay po sa amin. Pinaunlakan niyo po kami sa inyo pong maiksing oras na ibinahagi po para maging parte po ng ating event. Alright, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-44-1410 ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Alright, eto na po tayo para tayo ay matulungan ng ating mga problema, no? Lalo na sa usaping pang-aabuso. Ito po, panoorin po natin. One pervasive and perennial social problem in the Philippines is violence against women and children. Some victims of gender-based violence are reluctant to seek help from the authorities or concerned agencies, ranging from fear of threats from their perpetrators to not knowing their legal rights, or maybe because of shame and stigma. In support of the anti-VAUSI campaign, Police Regional Office 9 came up with Project Sagip, or Simultaneous Anti-Gender-Based Violence through Interoperability between the stakeholders and the police. This project aims to empower women with knowledge and information on VAUSI through intensified police information strategies, cater to complaints, concerns, reports of the female citizens and PNP personnel concerning VAUSI through the establishment of an efficient communication system and referral system, encourage and persuade victims of rape, sexual abuse, and exploitation to report to the police, assist informants in accessing necessary support services, capacitate service providers in addressing issues in VAUSI, and develop integrated and sustainable programs and services converging with the stakeholders to slowly eliminate VAUSI in the region. In 2023, Regional Women and Children Protection Desk 9 recorded a total of 1,232 crimes committed against women and children, 427 of which are rape cases, followed by Republic Act 9262, otherwise known as Anti-Violence Against Women and Children, with 389 cases. Sagip Hello, Hotline. ma'am. How may I help you? Hello, ma'am. Ma'am, pwede rayo ayuda, ma'am. At Si lang ma'am. kami di mio marito. Ma'am, pwede ko pong makuha yung pangalan nila, ma'am? Opo. Ako po si Salvacion Monterola. De Purok 5, Kulyanan. Pwede ko makuha ang pangalan ng asawa niyo, ma'am? Reynaldo po Monterola. Ma'am, papunta na po yung mga pulis natin. Huwag, saglit lang po, ha? Huwag po Opo, kayo ma'am. magkakalma lang po kayo. Ma'am, pwede Opo. ako, Opo. ma'am. Yes, ma'am. Tutulungan po namin kayo, ma'am. Opo.
Good afternoon, ma'am. Patungan Hasan from Sagip po. Ma'am, ito po tayong caller ngayon po, Sagip po, ma'am. Ang pangalan po ng biktima ay si Salvacion Monterola. Hello, Sir Ma'am. Good afternoon. Police Station Kulianan. Patrolman Sarion speaking. Ano po ba itutulong namin sa inyo, Sir Ma'am? Purok 5, Kulianan sa mga city, ma'am. Yes, ma'am. Ano po ba ito ng Sir Ma'am? Sige po, ma'am. Mapapadala po kami ng alerting dyan, ma'am. Saka yung naman yung security namin, ma'am. Thank you, ma'am. Charlie 13, Charlie James. First, good afternoon. Pulit po ay nangingi po ng police assistance sa may Purok 5, Kulianan. Happy birthday, Tango. Tiene tu derecho para estar silencio, masaman, palabras, palabras, puede ser a favor o contra contigo. ¿Entiendes ba ito, sir? Ya, calma tú. Tienes que vamos contigo. Project Sagip provides the framework for a comprehensive VAUSI prevention strategy, making salient information and services readily available for victims and informants. Through convergence with partner agencies and stakeholders with relevant expertise on the issue, since synergized efforts can have a strong leverage effect. Preventive measures are part and parcel of this project, which will be complemented by the detailed obligations and responsibilities of all tasked offices, units, aimed at improving the extent or the capacity for the prevention of violence against women and children and the response intervention needed. Ang traffic. Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada. Napakabagal ng pag-usad. Bumper to bumper. Nakakainip. Nakakainis. Nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic, sana maalala mong ipanalangin ang mga biktima ng human trafficking. May magagawa ka para masugpo ang paglaganap ng human trafficking sa iyong komunidad. Maging alerto at i-report ito sa kinauukulan. Magpalaganap din ng kaalaman laban sa trafficking. Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries Network sa 881-2817 o makipag-ugnayan sa himpilang ito. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan.
Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Agencia de Conciencia, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Alright, time check is 1:51 minutes in the afternoon. Nagbabalik po ang Ahensya de Conciencia. Alright, so that was our project sa give ng Police Regional Office 9. Kung tayo po ay may mga problema na napagdaanan na tulad nung senaryo na ipinakita, tumawag lamang po tayo sa hotline number ng Pro9. We have 0981-6509003 for the Smart, and for the Globe 0945-3689656. Again, for the Smart naman po, we have 0981-6509003. For the Globe 0945-3689656. Alright. So yun po yung ating hotline numbers. Tumawag lamang po tayo upang tayo ay matulungan at mabigyan ng immediate action ng ating mga kapulisan and other partner agencies. Alright, so this afternoon po, again, ay makakasama natin ang ating snappy PCR PNCO ng 904th Maneuver Company. At pinangunguluhan po ng kanilang company commander na walang iba kundi si Police Captain Mark Anthony C. Raffles. Ayan. So, ito na. At pakinggan po natin yung ating special guest from 904th, Patrolman Nur Hajren Kainong. Hello sa'yo, brother. Kumusta? And brother, good afternoon. Ayan. At saka good afternoon nga pala sa ating mga viewers at mga listeners ng DXAS 1116, your community radio. Ayan, fresh na fresh pa from 904th. At kasama niya, pwede mo bang introduce sa amin yung mga kasamahan mo? Sayang effort nila, pumunta pa rito. Ayan, gusto kong batiin at pasalamatan ng mga buddy ko na pumunta dito sa radio station ng FEBC 1116 DXAS AM. Walang iba sina Patrolman Abilani at saka Patrolman Salikala. And gusto kong magpasalamat sa kanila. Alright. So, kumusta naman po ang 904th sa ngayon? Sa ngayon, napaka-busy. Siyempre, ang ating organisasyon, ang ating
pambansang pulisya ay nagtatrabaho, busy talaga Ayan. tayo. So, patuloy tayong nagsaserbisyo para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, ano mang ginagawa ng 904? Sa ngayon, patuloy ang ating mga pagkakandak ng mga ISO, pagkakandak ng mga ano yung ISO? checkpoints, saka mobile patrols. ISO, Internal Security Operations. Yun. Ayan. So, ayan. Meron din po tayong isinasagawa na daily conduct Activities. of checkpoints, no? Ayan. So, ano yung mga ngayon? Ano mga activities na nangyari the past few days? Past few days, may kinandak tayong Testa Livelihood Program Wow! sa may Barangay Zone 2. Zone 2. So ayan, gusto ko din Saan pasalamatan zone 2? yung Dito sa yung may town? Sa may town, yung sa may Particularly. Sukabon. Okay. Sino ba yung kapitan dyan? Ayun. Alright. Medyo Hindi ko na take note. Oo. Kailangan alamin natin, no? Pasalamat din tayo sa barangay captain. Ayan, at sa ibang mga barangay officials na napaka-active ng ano nila. Yes, syempre, napaka-active po ng barangay officials po natin. Ayan, lagi po 'yan, no? Lagi pong suportado ang PNP sa mga ginagawa natin. Alright. Aside from dyan, ano pa yung mga PCR activities ng 904? Nagkakandak tayo ng barangay visitations, Ayan. dialogues, at saka mga IEC distribution sa iba't ibang lugar dito sa Zamboanga. Ayan. At saka isa dyan ay nagkakandak din tayo ng mobile patrol habang may pinapaano tayo na audio na paalala sa mga iwas droga. Okay. Oo, naka-install sa sa sasakyan, ano. Oo. Oo, so paalala sa mga dumadaan, no, sa mga pasahero. Sa mga publikong lugar. Exactly. Oo, na we have to remind them. Ano yung sinasabi doon? Na yun na yung mga pinapaalala natin na wag silang gagawa ng mga or sasama sa mga gawaing kaangkopang illegal na droga. Okay. Pagbebenta ng illegal na droga. Yun. Okay. So, yun. Best way of importing yung ating mga police efforts natin and kinakailangan natin yung cooperation ng ating mga Sambongueños, no? And hindi lamang Sambongueños but the whole Philippines must have to cooperate, must have full attention. Okay? Dahil sa kanila, no, matulungan tayo para ma-minimize ang criminality. Alright? So, ano yung mga best practice na ginagawa ngayon sa 904? Yun na yung kinakandak natin na Testa Livelihood Program. Okay. Kung saan ang goal natin is makatulong tayo sa mga pamilya or mga magulang kung saan magkakaroon sila ng mga bagong skills, paano gumawa ng siomai, which ang gagawin nila is pwede silang mag-start ng small business. Exactly. Para sa extra income or pwede nilang gawing for merienda. Mhm. Sa ngayon, mga ilang percentage na tayo? Mga estimation lang. Mga ilang percentage na tayo na natulungan natin yung mga kabayan natin sa Sambongueños. Ang tawag dito is Insignia para na Buen Futuro. Yan, Okay. tama. Sa Tagalog pa, turuan natin para sa magandang kinabukasan. Okay. So, ano yung ilang percentage tayo sa ngayon? Kung i-calculate natin through Yes. percentage, hindi natin makakalculate. Ang tatanungin natin, ilang taon na ba tumakbo ang Iyon. programang? Ang project na yan. Oo. Ilang taon nga So, ba? 2 years moving forward na yung Okay. 2 years, more than 2 more years. than 2 years na yan. So, So, automatically. marami na tayong natulong na mga pamilya, mga communities, especially mga single mothers, mga elders. Yes, marami-rami na, no? Okay. And syempre, matulungan din natin dyan yung ating mga ASG, no? And NPA, no? Mga NPA Surrendery. supporters, no? Mga former NPA and ASG supporters. So, natulungan po natin dyan yung ating mga surrenderies, no? Na
magkaroon ng magandang buhay, magbalik loob sa gobyerno. Ayan. So far, nagbalik loob naman po. Anyway, we are citizen free naman po tayo, no? Wala naman po tayong existing sa ngayon, but we are very much thankful dahil nagtiwala sa atin, no? Nagtiwala sa mga kapulisan dahil sa tiwala na binigay, no? Kaya sumurrender at nagbalik loob talaga dahil ayaw nilang bumalik sa dati nilang experience sa buhay nila na nahihirapan sila. Kaya thankful tayo sa mga maneuver companies, including yung mga police stations natin na nag-monitor. Ayan. And with that, sana marami-rami pa rin, no? Marami-rami yung mga magsusurrender na maging maayos ang kanilang buhay. Alright. So ngayong hapon na I'm sure na magkakaroon tayo ng mga preventive measures or mga safety tips. Dahil paulit-ulit po natin ginagawa ito. And I don't know, no? Kung anong gagawin natin dahil palagi natin itong ginagawa. I don't know kung anong ginagawa ng ating mga kababayan, no? Dahil this is actually a personal matter, no? Dahil sa atin naman po, brother, ginagawa lang naman natin sa kapulisan, sa ating organisasyon is to provide the input, no? Provide this ideology, this idea, the same time the strategies, no? Yung mga steps, techniques, or tips kung paano tayo matulungan. And it's up to us kung paano natin ito ginagawa personally. Kaya naman, we encourage. So, we do not want, no, ayaw namin na may mga left behind. So, may mga may iwan na makababayan natin na nasa lanta ng bagyo, no? Apektado nitong klaseng natural disaster. That is why always namin na binibigay paalala, no? Pagbigay alam sa publiko sa buong mundo, no? Hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo kung saan aabot itong channel natin, coverage natin sa social media, sa Facebook Live. Sana po makinig tayo sa mga paalala. Hindi lamang sa kapulisan, paalala ng kapulisan o paalala ng ibang organisasyon. But this is a concern of everyone. So, lagi natin ginagawa at sinasabi at kumbaga hindi naman natin inutusan yung mga tao, no? We are just encouraging na to follow. All right? Go ahead, brother. So ayan, bago ako magsimula, gusto ko munang batiin ang aming bagong installed na officer in charge ng 904th Maneuver Company na si Police Captain Mark Anthony C. Raffles. And of course, ang ating Force Commander. Ang ating Force Commander na si Police Colonel Joseph L. Ortega. Yan. Sir, good afternoon po sa inyo, sa other PCOs and personals of RMF B9. So, at saka dito sa body ko na si Pat Mahinay, gusto kong pasalamatan sa pagbibigay sa atin ng chance at pag-iimbita dito sa 1116 DXAS, your community radio, para makapagbigay paalala at tips sa ating mga kababayan. At ngayong papalapit na ang bare months, dumarami ang tao sa publiko. Exactly. Oh. So dumarami din yung mga chances ng iba na gumawa ng kasamaan. So, nandito po ang inyong lingkod mula sa Pambansang Pulisya, magbibigay sa inyo ng tips. Ngayong ang tips naman na ibibigay natin ngayon ay crime prevention tips on physical injuries. Paano natin maiiwasan ang gulo, kipagsuntukan. Una, huwag mainitin ang ating mga ulo. Lalo na ngayon, pa-Burmans, papalapit ang Pasko, tumataas ang traffic, nagkakaroon ng mga crowded sa mga pampublikong lugar kung saan yung iba nagkakaroon ng umiinit na mismo yung ulo, which nagkakaroon ng resulta. Kahit lumalamig, kahit umuulan, no? Tama. Kaya nagkakaroon ng mga initan, ayan, nagkakaroon ng mga suntukan. So yan ang iiwasan natin.
ang mainit na ulo. Pangalawa, palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Yes, ang ako ay. Mhm. Pangatlo, respeto at paggalang ay palaging dalhin. So bawat isa sa atin nakaano na yan sa mga puso't isip natin na respeto bawat tao dito. Mhm. Pangapat, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Alright. Parang ano lang yan parang sikat na kasabihan Mm. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. So, Exactly. mas pipiliin natin maging kalma, maging mahinahon upang tayo ay walang kakasangkutang anumang gulo. Ikaw, brother, kung may ginawa sa'yo, anong gagawin mo? Wala na pag civilian may ginawa sa'yo, anong gagawin mo? Unang-una kong gagawin ay magpapasensya ako at iintindihin ko yung sitwasyon. Okay. Kasi hindi maximum of lahat ng tolerance. bagay, alam mo brother, hindi lahat ng bagay yung kailangan mo ng ano yung ibabalik mo eh. Pag example, nagkaroon ka ng initan ng ulo, ay dapat suntukan agad or ibang any physical na makaka-result ng physical Exactly. injuries. At hindi naman tayo pwede makipagsuntukan eh. Oo, kasi tayo, kahit saan tayong lugar eh, kahit nagkamali man sila, no? So it is not just to boost people, no? Na kahit nagkamali sila, hayaan natin sila. No, it's not just about, it's about the maximum tolerance ng mga kapulisan. That's why we are here in the middle para supuin, i-minimize, no? At hindi tayo papasok sa mga ganong klaseng gulo. And we don't want to be involved. Ang atin lang is to preserve. Okay? I-preserve natin. That's why turo to sa mga mismo na mga kapatid natin na mga civilian, no? Na kung maaari, kung halimbawa man na may nagalit sa'yo, huwag nyo pong balikan. Huwag nyo pong huwag kayong magalit as a revenge. Okay? Kundi, magkaroon ng negotiation. So, confrontation, then, kung hindi makaya sa barangay, kung hindi makaya sa barangay, iakyat yan. Nang sa ganun, ay, syempre, ma-resolve lang ang problema. Kaya nga, mariresolve ba, hindi gamit yung sakitan. Yes, exactly. So, susunod naman ay yung crime prevention tips on online shopping scam. Ayan, marami yan eh. Alam natin yung mga kababayan kahit tayo na-scam din tayo yun eh. Bibili ng mga, yung siyempre, papalapit yung Pasko, bibili ng mga regalo through online shopping. So, ito yung mga paalala natin sa kanila upang di sila ma-scam. Sa akin nga, may tumatawag sa akin eh. Ang sabi, nanalo raw ako. Sabi ko, ba't ako nanalo, ma'am? Sabi niya, basta sir, dami mong points, sir. Sabi ko, sige, subukan natin. Basta cash on delivery. Hindi pwedeng babayaran muna. Sige sir, walang problema. Sabi ko, dapat lang. Kasi pag halimbawa, pag may order, agad-agad mong babayaran. Pagdating dun dito, bato palang laman. Yun lang. So, mahirap yun. So, pagtatawanan ka lang ng tao, alam nila police ka, nasa authority ka, paglulukohin ka lang. So, mahirap yun. So, yun. So, kailangan natin maging mapagmatsyag, mapanuri. No? Parang Kuya Kim lang yan. No? Kailangan maging matang agila ka. Tama. Dahil sa agila naman tayo. Di ba? Ayan. So, ayan. Ano ba yung dapat natin gawin? Exactly. Una ay, number 1 is check on online shopping company's website or social media account and make sure it is verified. So, bago tayo mag-order ng kahit anong mga gamit or mga pangregalo na para sa ating mga inaanak, ay titingnan natin mismo yung mismong shop. Siyempre, sa isang shop is... Anong online shop ka ba, mahilig? Mahilig ako sa mga Shopee? TikTok na ngayon. TikTok ka. Oo. Alright. Kasi TikTok. doon kasi nakikita natin yung mga reviews. Legitimacy. Reviews. Doon mo kasi Yung mabibase. star. Yan yung mga titingnan natin yung reviews ng isang shop. Okay, Kung yung views. mga nasa-sell nilang Views. items na mga nasa-sold nila. Yun. So next is, don't trust online offers so easily without verifying it. Lalo-lalo na yung iba na hinihingan ka lang agad ng bayad, sasabihin na ipapadala na namin. Huwag tayo magtiwala agad. Mas maganda, mas maigi pipiliin na lang natin yung mga
cash on delivery or mas alam nating verified na shop. Mhm. Pang third is be suspicious of unsolicited offers, especially those to be true. Yung Mhm. mga iba na nagbibigay pa ng promo, yung may mga sinasabi nila na may freebies, eto Mm. may ilang percent ka ng discounts. Oo. So on and all, parang babalik-balikan natin is ite-check natin talaga yung legitimacy ng isang shop. And syempre, kailangan din natin na i-verify etong mga nagde-deliver, no? Hindi naman lahat ng mga um, nagde-deliver nito or shall we say yung office, no? Office na kung saan sila yung nagdiris first ng mga ng mga orders, parcels, no? Ay siya, safe, no? Kailangan natin na i-check, i-verify kung talaga bang legit to sila. Yan, tama. Kasi may nangyari yan, no? May nangyaring pag-deliver sa kanila, hindi nila alam na ano pala yun. Yung mga device pala yun, no? Mga explosive device. So, delikado po yan. Lalo na ngayon. It's, palapit na yung, yung Christmas, no? Okay, so maraming mga kalokohan. Maraming mga hindi magandang gawain ang ginagawa ng mga tao. Kaya, double ingat lang tayo sa mga packages, including mga parcels natin. Nagtaka ka, bakit hindi naman na 500 pesos ang parcel mo ay dumating 500. Alam mo na lang yun, nasa 100 plus lang yun. Mga ganong bagay. So, take note, tawagan, tapos verify muna. Huwag mo nang tanggapin hanggat walang verification, approval, no? Yan. So, yun mga mga additional safety tips lang. So sa naman, so alam na natin pag mga ganun way ng kanilang business ay considered na natin yun is pag-i-scam or scammers na sila. Yes. So ito yung additional na tips sa mga makaiwas tayo sa mga scammers. Sige. Number 1 is impersonated scam. The government and law enforcement will never demand payment over the phone. So karamihan dyan, true hinihingi nilang yung GCash account mo. Di ba? GCash account, PayMaya, any online accounts na kung saan pwede kang magbayad through online. So pag hinihingi na mismo yung account natin, automatic i-apply natin yung instinct natin na that's not legit. So, nang-i-scam yan. So, second is phishing scam. If you receive a text or email with a link to confirm your account, get information on a late package, or claim a refund, do not click the image. The link. I mean. So, dito naman, mostly, alam ko siguro ikaw, brother, nakaka-experience ka na ba ng text na, congrats, your number, di ba? Several times. See? Several times ako nakakatanggap ng anong klaseng mga text messages. And in fact, with my previous experiences or bad experiences, so nagawa ko siyang as a lesson learned. No, dahil ako isa ring naging biktima. I'm sure halos lahat tayo, no. May mga ganun din, mga ganung messages. Ginagamit nila yung mga online phishing. Yun na nga. Online medium of communication nang sa ganun ay makuha nila yung mga data ng isang tao. With that, kahit banks accounts natin, pwede lang pasukin yon through our details na nakuha nila sa atin, ang gagamitin nila yon. Kahit yung mga photos natin, wag po nating hayaan sa mga for information. Alright? For information, lalo na yung mga baguhan sa cellphones, no? I'm not underestimating, no, yung mga tao. What I'm trying to say, yung mga young ones natin, yung mga new generations po natin, no, na nakahawak ng cellphones, mahilig po sila mag sa selfie. Then nakikita yung mga ATM cards natin. Yun, oo. Nakukuha Tama. yung mga
yung mga codes ng cards natin, mga pangalan. So may mga marunong, lalo na yung mga legit or mga Expert na experts. scammers. Experts sa computer, mga ITs natin, mga magagaling sa kalokohan. Gagawin nila, ipagdugtong-dugtong nila lahat ng mga information about sa'yo. Then gagamitin nila against you. And other than that, no, gagamitin, lalo na yung alam nila na may kaya ka, gagamitin nila, kukunan ka ng mga informations, and that informations will serve as their weapon for them to be able to get into your bank accounts. So mahirap po yan. Kaya just reminder to everyone, lalo na pag tayo po magsa-selfie, make sure na walang mga details na nakapost. Yun. So yun, sa ating mga kababayan natin na kung may marireceive silang mga text na nanalo sila ng ganitong amount, then hihingin nila yung account nyo to transfer those prices, wag nating gagawin. Dahil napaka-risky po ngayon na walang sa madaling paraan na bigla kang mananalo. So wag po natin ibibigay any informations na kung saan pwede nila makuha yung accounts natin and may scam po tayo. Yun. Yan. Alright, so baka may iba tayong pwede ibahagi. May mga babahagi pa tayo. And always take note po dahil syempre lagi pong umuulan. Ayan, huwag po natin kalimutan magdala po tayo ng mga panangga ng ulan. No, magdala tayo ng payong kung tayo po ay nasa sasakyan. Huwag kalimutan po magdala ng payong, and of course ang raincoat pag tayo po ay nakamotor, no, or naka three wheels po tayo. Huwag po natin kalimutan po yung mga bagay-bagay na siyang dahilan na para po tayo maging ligtas po sa mga sakit, no. And sa mga bagyo naman po, ulitin po natin, isipin po natin yung kaligtasan ng ating family members, no. Dati natin tatandaan na yung kaligtasan ng mga children lalo sa schools, kailangan dapat nga meron tayong mga contact number ng mga teachers. Dahil pag may mga bagyo, mga low pressure area, kinakailangan natin malaman yung or ma-monitor yung status sa school. Baka tumataas ang level ng tubig, no? Hindi makadaan kasi may mga nalulunod na may namatay na. So, wag nating hayaan po mangyari yan. Alright? So, December, careful sa mga gamit po natin, cellphones, gadgets in general. Lahat po yan, pera. No, huwag po natin kalimutan na itago ng maayos and syempre, safe. Oo, yung sobrang nasa huwag lang hayaan na sa bag. No, safe na safe po ang gamitin po natin. Okay? So, baka may gusto kang sabihin sa mga natin. So, ayan, gusto ko munang batiin and salute sa ating mga officers, sa aming officer in charge, sa ating force commander, at sa ating ibang regional director natin. At sa mga kapulisan natin na patuloy nagseserbisyo at naglilingkod sa bayan. Ayan. So, sa mga kapulisan natin, nagbabantay 24/7. Ayan. Sa mga sulok ng Pilipinas, mabuhay po kayo. At sa ating mga kababayan na laging sumusuporta po sa atin, ang langit pong hiling namin, ang inyo pong suporta. At dahil dyan, ay kami po ay lubos na magpapasalamat. Dahil sa inyo, kami po ay andito at nagsilbi rin sa inyo para sa ikakabuti ng ating bansa dito po sa Pilipinas. Alright. So, baka may batiin? Oo. Ayan, siyempre gusto kong batiin ang aking partner at sa aking baby na si Baby Siana. Wow. Ayan, see you guys. Alright. And of course, babatiin din po natin yung ating family, friends dyan, and ating mga kasamahan dyan sa office. Ayan. Just continue with our task na binigay po. Laban po at makakaraos din tayo.
Alright, so abangan po natin, magkakaroon po tayo ng ating sa RMFB9 ng 40th founding anniversary. Ayan, abangan po natin yan. Syempre, kasama po natin dyan yung ating mga different kind of ating mga partner agencies. Ayan, yung ating bag Philippine members. Ayan, yung ating mga partner uniform personnel or at individual man yan, group man yan, you are invited, no, sa ating 40th founding anniversary. Abangan nyo po yung ating pong mga invitation letters. Ayan, yung ating mga media sectors, ayan, imbitahan po natin yan sila dahil sa kanila mas lalo pong naging meaningful ang ating activity. With that, tayo po ay magpapasalamat na at tayo po ay naubusan na ng oras. Ayan. So, maraming salamat po sa ating radio technicians, Romel Paulino, Rolando Fonso, Maria Lloyd Estrada, and of course, ang station manager, Reverend Kina. But before that, I would like also to thank you, brother, na pinaunlakan nyo ang aking request dito sa ating pong radio program. Abangan ang susunod na programang Doctors Online. Magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Jason Simahinay, ang PCR-PNCO ng RMFB9. At ako po ang inyong lingkod na si Patrolman Nurhad Srensi Kainong ng 904th Maneuver Company, na nagsasabing buhay ay alagaan at ingatan para siguradong ligtas kahit saan man. Ang ahensya ng konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.